Praise God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ba? Alam niyo po bang ang lahat ng dito ngayon ay pinili ng Diyos? Amen? Sabi mo sa katabi mo, congratulations kasi pinili ka ng Diyos. Ayan. At saka hindi po tayo mga chairman at saka mga SK. Nai-announce na ba sa inyo? Okay po. Sige po. Alam niyo po, 2009, sabi nga ni Pastor Pau ay nandito na tayo sa Piñel. And praise the Lord kasi hanggang ngayon 2023 ay nandito pa rin. Amen po. May mga bago, may mga luma, may mga lumang-luma na, no? Dito sa may tabi ko, yung naka-red ay luma na. Pero maganda pa din. Amen? Woo! Amen po. Sige po, tayo po ay mag-review. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung, ewan ko po, nandito naman na kayo siguro, 2016, following God's plans in your life. Amen to? Yan po ay kay Kenneth Hagin din po. Ano ba yung kailangan yung following, sumunod ka sa plano ng Diyos at hindi ang sarili nating plano. Amen po. Ang importante po ay sumusunod tayo sa plano ng Diyos at ang kalooban ng Diyos. Amen po. Sa panahong pong ito ay dapat tayo ay nakafocus sa Diyos. Hindi na po ito yung time na tayo ay naglalaro. Amen po, hindi na rin to yung time na ang buhay spiritual po natin ay pinaglalaruan po natin. Amen po. Kung ito po ay topic natin noong 2016, ibig sabihin, until now, dapat ang buhay spiritual po natin ay hindi natin nilalaro. Amen po. Kasi po, ang Panginoon ay malapit na dumating. Alam po natin yan. Marami na pong nangyayari ngayon at nagsimula na sa Middle East. At mga kapatid, may dahilan ang Diyos kung bakit kasama ka dito sa Piñel 2023. Amen po? So sabi niya po, huwag po tayong makikipagsapalaran sa sistema ni Satanas laban sa atin. Huwag po tayong nakikipagsapalaran sa gawa ni Satan, amen, sa atin. Kung alam mo na yan ay hindi sa Diyos, tigilan mo. Kung alam mo na yan ay hindi makakalago sa iyong spiritual, tanggalin mo. Amen po. Narito po tayo sa mga huling araw na. Amen. Ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na. Nararamdaman niyo po ba? Di ba po? Nararamdaman po natin. Ang nangyayari sa Israel, amen po, na hanggang ngayon ay sumasama na pati po ang mga ibang taga Middle East. Actually po, sa Kuwait, ngayon ay ang mga Starbucks, ang mga McDonald's ay binoykot na po. So, alam mo na ang Panginoon ay malapit na. So, hindi po natin dapat ito pinaglalaruan ang buhay spiritual po natin. Amen po, mas nakikita na po natin yung literal. Amen, na malapit na ang Panginoon. Ang tanong po, ready na po ba tayo? Dahil mayroong malaking gagawin na dapat nating tapusin, mga kapatid. Ano po yun? Ang pag-ani ng mga kaluluwa sa mundong ito. Ready ba tayong umani ng mga kaluluwa sa mundong ito? Ang mundo mo po ay kung saan po kayo nasasakop. Kung anong outreaches kayo at kung anong simbahan. Yun po yung mundo natin na pwede nating i-share ang salita ng Diyos. Amen po, ang pag-ani, ito po ay main reason kung bakit nadidelay ang pagdating ng Panginoon. At ito po ang panahon na dapat maging sensitibo sa gabay ng Espiritu Santo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kailangan ayusin nating
buong-buo ang buhay spiritual po natin. Alam niyo po yung paglalaro spiritual, nasabi po sa akin 'yan. Amen? Sinabi po sa akin 'yan. Sabi sa akin, Leah, wag mong laruin ang buhay spiritual mo. Bata pa po ako nung sinabi na ng Diyos sa akin. Amen po? At sinabi po ng leader ko 'yan. Iyak po ako eh. Amen? Alam niyo po kung paano ako umiyak? Grabe. Baka gumulong-gulong po ako dyan. Sinabi, wag mong paglaruan. At hanggang ngayon, yung pa rin ang mensahe ng Diyos, wag mong paglaruan ang buhay spiritual mo. Once na born again ka, amen po, dapat ready ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Ang sabi niya po, ito ang panahon na maging sensitibo ka sa gabay ng Espiritu Santo. Maging seryoso sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Wag pong, sorry po sa word, wag pong papetiks-petiks. Pag binigyan ka ng isang gawain o isang ministeryo, pagyamanin mo yun. Wag mong sasabihin, amen, na bakit ito lang yung pinagagawa sa akin. Pagyamanin mo. Kasi yan ang magiging dahilan para masunod mo ang kalooban at plano ng Diyos. Diyan ka mag-i-start. Saan? Ano na po, gasgas na po sa pagpupunas ng upuan. Amen? Lahat po tayo nakaranas. Hindi ka agad, pastor, hindi ka agad music. Marami kang pagdadaanan. Pero ang sabi niya po, sumunod ka sa plano ng Diyos. Alam niyo po, bilang nakakilala sa Panginoon, may kanya-kanya po tayong takbuhin. At itong takbuhin na to ang dapat po nating tapusin. Running the race. Sa Hebrew chapter 12 verse 1, sabi niya po, yaman naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan, ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Alam niyo po, sa pagtagpo po natin o pagsali natin sa mga race, no, sa mga takbuhin, napakarami pong balakin o pumipigil sa atin. Yung mga hindrances o distraction, kaya hindi natin masunod. Amen po ang plano ng Diyos. Kaya hindi tayo makatakbo o makapagpatuloy. Ikaw ay mayroong partikular na takbuhin na itinadhana ng Diyos para sa'yo. Ang takbuhin po ni tatay ay hindi mo takbuhin kapatid. Ang takbuhin mo ay hindi takbuhin ng iyong katabi. May kanya-kanya tayong takbuhin na ibinigay ng Diyos. Amen po. Habang tumatakbo ka, sabi niya, may mga balakid na ibibigay ang kaaway. Ang takbuhin natin ay spiritual po ang takbuhin natin. Ito ay may kinalaman sa destinasyong ipinlano ng Diyos sa ating takbuhin. Hindi lang po sinabi ng Bible na ikaw ay may takbuhin, kundi kailangang tapusin mo ang iyong takbuhin. Sabi mo sa katabi mo, tapusin mo ang iyong takbuhin. Ulitin po natin, tapusin mo ang iyong takbuhin. Amen po? So, pinagbubuti mo dapat, no? Sabi niya, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat at nananampalataya. Kaya dapat nagawa po natin o malaman natin ang plano at hangarin ng Diyos sa iyong buhay individually. Amen? Huwag mong titignan yung katabi mo. Huwag mong titignan yung nasa harapan mo. Huwag mong titignan yung nasa likod mo. Kapatid, habang tumatakbo ka, maraming ibibigay sa'yo na pasanin. Amen po? So, sabi niya, ang bawat isa ay makanya-kanyang takbuhin. At pananagutan nating matapos man natin ito o hindi. Ito ay pananagutan natin sa Diyos. Paano ba tayo makakatapos sa takbuhin? Paano tayo magtatagumpay at mararating ang plano at ang finish line? Alam niyo po, sa isang karera
o isang manlalaro. Mayroong tumatakbo na, alam niyo po ba yung mga nasa palarong pambansa, 'di ba? Sila ay may mga nagkakarera. Amen po. At sa karera na 'yon, maraming nanonood. Wala pong isang palaro na walang nanonood. Lahat po ay may nanonood. At sa Hebreo chapter 11, dun po ay may mga nauna na po na nanampalataya sa atin. At yung mga nasa langit ay nanonood sa atin. Biro niyo po, nanonood sa atin si Moises, si Noah, si Abel. Nag-cheer sila. Sasabihin nila, Pastor May, takbo lang. Sige, takbo lang. Sa pagtakbo mo, masusugatan ka. Sa pagtakbo mo, mapipilayan ka. Higit sa lahat, masasaktan at matitisod ka. Pero ang binibilang ng Diyos doon ay yung pag nakatakbo ka na at bumangon, makarating sa finish line. Yun ang inaantay ng Diyos. Hindi niya po bibilangin kung gaano ka natumba. Hindi niya bibilangin gaano ka niya nasaktan o natisod. Ang bibilangin ng Diyos ay kung paano ka tumayo. Ang sabi niya po, ang number 1 po, sabi niya, naliligid ang makapal na saksi sa pagtagbo at tinignan o may nanonood. Tumatakbo tayo po spiritually, nakapaligid sila. Amen? Sa Hebreo chapter 12 verse 1, nasabi po doon na may mga nakatingin at yung mga naunang nanampalataya ang nakatingin po sa atin. Takbo! Bangon! Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. It doesn't matter kung ano yung nararamdaman mo. Kasi walang manlalaro na hindi nasaktan o hindi nasugatan. Si chapter 12 po, ang sabi niya, ano pong ibig sabihin? Tayo po ay inoobserbahan, tinitignan ang ating lakaran at plano ng Diyos sa ating buhay at sa mundong ito. Kaya dahil sa nakapaligid tayo ng maraming saksi, talikuran natin ng ating kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang sinalihan mo. Amen po. Noong naging born again po tayo, isang paligsahan na ang sinalihan po natin. At dapat, pag sumali ka sa paligsahan, dapat ikaw ay manalo. Ginamit ni Apostol Pablo ang salitang karera para ilarawan ang takbuhin kung paano natin sundin ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. Sa mga karera po, katulad ng sinabi ko kanina, yung palarong pambansa, very, yun sa atin, isang malaking premyo ang nag-aantay. Amen po. At sa karerang yon, yung mga tao ay sumasampalataya. Amen po, na ikaw ay manalo. At sabi dun sa langit, takbo ka, takbo lang. At mula sa grandstand na yon ng kalangitan, habang ginagawa natin ang ating espiritual na takbuhin, may mga makakapal na saksi, maraming saksi. At kasama doon ay yung pamilya mo na nauna na, ang nanay ko na nauna na, ang mga magulang natin na nauna na, sinicheer po tayo. Sabi nung takbo, bangon! Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Minsan iniisip mo, nag-isa ka sa takbuhin mo, pero hindi mo alam, dun sa langit, nag-cheer sila sa'yo. Hindi ka nag-iisa, kapatid, kasama mo sila. Habang ang takbuhong ito sa lupa ay maaring sa bawat pagtakbo mo ay madapa ka at masugatan.
ang isang takbuhin o karera. Hindi ka dapat nagsusuot ng makakapal. Ano po yung makakapal? Yun po yung kasalanan. Ang isang manlalaro hindi dapat nagsusuot ng mga jacket. Dapat yung madaling tumakbo. At yung mga jacket na yon ay simbolo ng kasalanan. Iwan mo yung kasalanan. Iwan mo yung hindi ka aya-aya sa mata ng Diyos para masunod mo yung plano ng Diyos, mga kapatid. Amen po. Gayon din po sa spiritual. Amen po. Pababagalin ka sa kasalanan. Alam niyo po ba, ang pagkatisod, sana wala nang natitisod. Yung spiritual po kasi madalas mayroon naman talaga natitisod, lalo na yung may mga matured, yung may edad. Di ba? Normal po. Seryoso po tayo masyado kasi. Amen po? Pero alam niyo po, matitisod ka talaga eh. Pero hindi po yun importante. Isa yun, marami yun. Dahil dito hadlangan ka para hindi ka makatakbo sa pagkapanalo mo. Amen po? Number 1 po talaga yung kasalanan ang siyang hadlang sa pagtakbo mo. Pati fellowship mo. Alam niyo po ba, pag ikaw ay nasaktan, ang isa doon, for sure, may kasamang tampo, kanaatin. No? Yung mga pastor naman natin, ang gagawin yan, sa prayer nila, halos mukha mo na lang ang nakikita nila. Tama ba mga pastor? Pag nawawala ang isang miyembro, isang linggo, hindi umaten. Pangalawang linggo, kinakabahan na si pastor at saka si pastora. Gagawin niya sa prayer niya, nananalangin na. Yung mukha mo na lang ang nakaregister, Panginoon, nasaan na siya? Baka hindi matupad ang plano ng Panginoon sa kanya. Amen po? At isa yun, kung bakit hindi masusunod ang plano ng Diyos sa'yo. Amen po? Hindi na uso ang tampo. Sabi mo doon sa katabi mo, 2023 na, Diba? Huwag ka nang magtampo o kay pastor ka magtampo. Eh di wow. Diba? Ba't ka nagtatampo kay pastor? Madalas po gano'n, no? Experience ba yung mga pastor? Hindi ka nalang kikibuin? Di wag. Joke, hindi. Diba? 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 Kasi, alam niyo yung mga maliliit na bagay na yan, mga kapatid, ang siyang makapagpapabagal sa pagtakbo mo sa Diyos. Akala mo lang simpleng tampo. Alam niyo po ang demonyo, binigyan ka ng dito. Isip pa lang yan. Mata muna, mata. Narinig mo. Pumasok doon, pumasok dito. Anong susunod? Hahakbang ka na, palayo sa Diyos. Bakit? Kasi pag nakarating na dito, ouch, ang sakit. Ouch, sinabihan ako ni pastor, ni pastora. Amen? Totoo yun. Di ba mga pastor? Takot na takot nga natin silang pagalitan. Namimili ka ng words na sasabihin sa kanila, sana ngayon paglabas natin, hindi na mamimili ang pastor na magsabi sa inyo kasi yun ang dahilan para makarating ka at makarating mo ang finish line. Amen? Hindi magagawa ng Diyos yung plano niya kung ganyan yung attitude mo. Amen? Baguhin po natin. Sarap po dito no? Yung ang bait-bait natin dito di ba? Di ba, Grace? Bait talaga no? Po. At ito pa, ang plano ng Diyos, hindi lang doon sa ikaw na nasa simbahan. Ang plano ng Diyos, kasi ang dami kabataan, pati sa loob ng bahay mo, may plano ang Diyos sa'yo kung paano mo uwi ng pamilya mo, manggaling sa'yo. Amen? Manggaling sa'yo. Kasi hindi yan maboborn again. Hindi kasi number 1, dapat family mo. Para matupad mo ang kalooban at ang plano ng Diyos. Amen po? So number 2, sabi niya, iwaksin mo ang kasalanan. Itabi natin, sabi niya sa Hebrews 12:1, itabi natin ang bawat pabigat at ang
pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumatakbo tayong may pagtitiis na takbong inilagay sa harapan natin. Magtiyaga sa pagtakbo, mga kapatid. Amen? Huwag papatay-patay. Kasi ang kaaway ay nakapaligid sa atin. Madali kang masisilo. Amen po? Kaya kailangan alam mo kung ano yung takbuhin mo. Ang gusto ng Diyos, makarating tayo sa finish line. Amen? Hindi po pwede na konting sakit, konting tisod, hindi ka na mahagilap ng Diyos. Amen? Paano matutupad yung following God's plans in your life? Magtiyaga ka, sabi niya, Hebreo 12:1 ulit, tignan natin buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Ano yung nasa harapan mo? Maari di tayong mahadlangan espiritual kung wala tayong pagtiyatiyaga. Magtiyaga ka lang, kapatid. Isa, dalawa ang miyembro mo, magtiyaga ka lang. Bakit? Saan nagsisimula ang madami? Sa isa. Amen? Pastora, 10 taon na, 3, 4 pa rin. Mag-pray ka na. Amen? Dapat mag-pray ka. Baka may kulang. Lord, i-assess mo yung sarili mo, spiritually. Hindi lang po to mga pastor o mga leaders ang sinasabi ko dito na i-assist. Even dun sa matatagal na miyembro, i-assess natin, spiritual natin. Dapat may assessment tayo sa Diyos na Lord, yung share ko lang, sana hindi ko na i-share, pero ito po yun. Alam niyo po ba ang Mandaluyong ay 8 years na nakiki-church sa isang bahay. Sa 8 taon na yon, pinangarap namin na magkaroon ng sariling simbahan. Kung titignan niyo po ang Mandaluyong, alam po yan ni Ate Grace, ang mahal dyan. Kasi Mandaluyong, Ilog, Makati. So ibig sabihin, nasa area kami ng mahal na lugar. 8 taon, salamat sa mga bahay na ginawa naming church na ngayon, hanggang ngayon, may Rema Mandaluyong pa rin. Glory to God po. Hindi po ako nagtataas. No, glory to God po. Alam niyo po ba, nakakatawa lang kasi, praise God, malapit ng camping, di ba? 1 week na lang, magka-camp na. May nag-open na church. At yung church na yon, malapit lang. At tabi kami ng kalsada. Tanong niyo kung magkano. Sunod, 1, 2, 3. Magkano? 8,500. Wow. Tanong niyo gaano kalaki. Ganyan lang. Pero alam niyo po, fully furnished. Ganda ng CR. Ganda ng ano niya. 8,500, Panginoon. Camping na. Susunod na linggo, Lunes na. Camping na, Panginoon. Paano to? Camping na. Siyempre po, ako, sabi ko, Lord, ano to? Tinext ko si Pastor Boy, pero hindi ko sinabi kung magkano yung halaga niya. Kasi si Pastor Boy, before pa, tinatanong niya ako palagi. Alam ko yung pastor natin, may burden siya kasi alam niyang wala po kaming laging sariling simbahan. Pero praise the Lord, alam niyo po ba paano nangyari? Nakapag-down kami ng 17,000 kasi 1 month advance, 1 month deposit. Following God's plans in your life. Alam niyo po ba, may mga taong ginamit. Actually, meron akong sinabihan, 5 lang, ginawa niya ng 10. Amen? At buo pa rin naman po yung aming registration. Kaya sabi ko kay Pastora Labi, kasi po si Pastora Labi malapit sa amin, Pastora,
may sarili na tayong simbahan. Kaya po, sa linggo pag-uwi namin, may sarili na kaming simbahan. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, napakamahal po doon. Basta, yung ganyan, 8.5. Yung ganito, 10, 15. Yung ganun pa, 20,000. Magkakaroon kami niyan. Amen? Hallelujah. Ang sabi niya, sumunod ka lang sa plano ng Diyos. Amen? Kasi gagawin niya, paano kaya kung umayaw na kami? Wala nang Rema Mandaluyong kasi wala kaming church. Diba? Pero hindi po kami tumingin doon. Ang church, nandito oh. Sabi mo sa puso mo, ang church nandito oh. Ang Diyos nandito sa puso mo. Hanggat ang Diyos ay nasa puso mo, ang takbuhin mo, matatapos mo at ibibigay ng Diyos dito pa lang sa lupa. Ang dami nag-cheer sa'yo doon sa langit. Takbo, magkakaroon ka rin ng church. Magkakaroon ka rin ng church. Iba po kasi may sarili kang church. Amen? Pero salamat po sa palipat-lipat namin ng mga bahay na nagpatuloy po sa Rhema Evangelistic Church International. Salamat po sa inyo. Amen po? So, alam niyo po, ang takbuhin natin ay hindi corporate. Ang takbuhin natin ay individually. Sabihin mo sa kakatabi mo, individual po ang takbuhin. Amen? Kahit po sama-sama tayo sa church, pero ang takbuhin mo, ikaw lang ang tumatakbo. Madapa ka, masugatan ka, lagyan mo yan ng Band-Aid, Betadine. At yun ang magiging award po natin, ang makarating tayo sa finish line. Amen po, yan lamang po at God bless po sa bawat isa po. And so maraming salamat po, Pastora Leia. Na-encourage po ba tayo? Tapikin mo nga yung sarili na lang. Sabihin natin, magpapatuloy ako sa Panginoon. Amen. Sige po tayong lahat. Minsan pa appreciate po natin yung Panginoon ngayong umagang ito. Tapos ating mga kamay sa ating Diyos. Salamat Panginoon dahil sa kabila ng lahat, maraming sitwasyon Panginoon, nananatili Lord na ang pangako mo sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami pababayaan at iiwan Panginoon. Salamat Lord dahil nararanasan namin o Diyos ang pagsama mo sa bawat aspeto ng buhay namin Panginoon. Nakasama ka namin Lord God. Salamat dahil may dahilan kami para magsaya. May dahilan kami para magalak sa buhay na to. Dahil hindi kami nag-iisa, Panginoon. Ang banal na espiritu mo ang lagi namin kasama. At na-appreciate namin ito, O Diyos. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, deserve mo pinakamataas, Lord, na paggalang, pagsamba at luwalhati, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, tanggapin mo po, Panginoon, ang mga handog namin sa iyo. Kung minsan pa mga kapatid, taas mo yung mga kamay sa Panginoon. Maglambing ka sa Kanya. Awitin mo sa Panginoon sa bawat takot. Sa bawat takot at sa aking Naghihintay kami sa iyo, Panginoon. naghihintay na mag-usap ka. Naniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon, Panginoon. Sa iyong tugon ako'y Dalangin ko, O Diyos. ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo.
Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan. Tapat ang pangako mo, at di ka nagbabago. Walang nagpapantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo. Jesus ang pangako mo. Ako'y di mag-isa, hindi pababayaan. Hindi iwan kailanman, tapat ang pangako mo, at di ka nagbabago. Naniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon, Panginoon, ako ay patuloy na magtitiwala, O Diyos. Ang dalangin ko, Panginoon, ay kalooban mo sa buhay ko, O Diyos. Ang kasama mo ang ninanais ko, at kapayapaan sa piling mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan. Di iwan kailanman, ang pangako mo, at di ka nagbabago. Napatay sa pag-ibig mo, Jesus ang pangako. Sa pag-ibig katabatan mo, Diyos, ang awitan ng Panginoon ay panghawakan ko. Ikaw sa sa pangako sa ikaw pa sa pumunsa. Ikaw pa, Jesus sa pangako mo, ako'y di mag-isa. Hindi mapabayaan na, hindi iwan kailanman. At di ka nagbabago.
napapantay. Sa pag-ibig mo, Jesus ang pangako mo. Jesus ang pangako mo. Ako'y di mag-isa, hindi pababayaan di magkailanman kapag kapag sa pag-ibig mo, Jesus ang pangako mo. Jesus ang pangako mo. Panginoon, dakilang katapatan mo. Dakilang katapatan mo ay pangatan ko. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan hindi Salamat, Panginoon. Sa pag-ibig Salamat, Panginoon, sa presensya niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord.
Patuloy, Panginoon, na punuin mo ang mga pusong uhaw, o Diyos, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa sasabihin mo, sa gagawin mo sa amin ngayong camping na to sa pangalan ni Jesus. Amen.